Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Hindi raw papatulan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang akusasyon ng China na binangga ng supply ship ng Pilipinas ang kanilang barko. Ayon sa AFP, mapanlin lang o deceptive ang pahayag na ito ng China. Dagdag pa ng Armed Forces, ang tunay na issue ay ang illegal na aktibidad ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nauna nang iniulat ng China Coast Guard o CCG na sadyang lumapit ang Philippine Supply Vessel at binangga ang kanilang barko sa Ayungin Shoal kaninang umaga. Di rin daw pinansin ng barko ng Pilipinas ang warning ng CCG. Wala namang binanggit kung may nasaktan o may nasira dahil sa insidente. Sa ibang balita, dapat imbestigahan ang umano'y sikretong kampanya ng Estados Unidos para siraan ang Sinovac COVID-19 vaccine ng China. Yan ang pahayag ng Department of Health kaugnay sa ibinunyag ng news agency na Reuters sa isang investigative report. Ayon sa report, layo ng kampanya ng Amerika na kontrahin ang lumalagong impluwensya ng China sa Pilipinas. Nagpakalat daw ng maling impormasyon ng US military sa online platform na X. Ginamit daw nito ang higit 300 accounts at nakasentro sa slogan na #China ang virus. Ayon sa Reuters, nagsimula ang kampanya noong 2020 at natigil sa kalagitnaan ng 2021. Nakauwi na sa Pilipinas ang 21 sa mga tripulanting Pinoy sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, anong oras lumapag itong mga nakauwing tripulante at kamusta naman sila? Ruth, pasado alas 11 ng umaga kanina, nakarating sa bansa ang 21 tripulante ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels noong isang linggo. At sa pagharap nga ng kapitan ng barko, bakas pa rin sa kanya yung trauma sa sinapit na insidente. Kaagad isinailalim sa medical assessment ang 21 mga Pilipinong seafarer ng MV Tutor pagkarating nila sa bansa. Ayon kay Captain Christian Domarica ng MV Tutor, papunta sa India ang barko nang mamataan ng isang speedboat alas 9 ng umaga. Inakala raw nila na fishing boat ito, lalo't may namataang tao, pero nadiskobring dummy ang mga ito nang makalapit na sa barko. Mabilis daw ang pangyayari ng tamaan ng barko at sumabog. Sa lakas nga ng pagsabog, pansamantala raw nabingi ang mga sakay ng barko. Sinundan niya ng pag-atake sa barko gamit ang drone. Nang bilangin ng crew members, doon nila nalaman na may isang nawawala. Sinubukan na raw nilang hanapin ang kasama hanggang bago sila makaalis. 4 na helicopter ang kumuha sa kanila mula sa MV Tutor. Ito na ang pang-4 na barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea na may tripulanting Pinoy simula noong isang taon. Dahil dyan, i-review na raw ng Department of Migrant Workers o DMW kung kakailanganin ba ang total deployment ban sa mga tripulanting dadaan sa Red Sea. Ruth, bukod nga sa medical assistance ay makakatanggap ng financial assistance na aabot sa higit 200,000 pesos kada tao ang mga tripulanting Pinoy na nakarating sa bansa. Mula yan sa House of Representatives, DMW, Department of Social Welfare and Development at OWA. Ruth? Shaila, may ibinigay ba yung mga otoridad dyan na update tungkol nga doon sa isang nawawala pang tripulante? Ruth, ang sinasabi ng DMW ay magsasagawa ng search operation para doon sa nawawalang tripulanting Pinoy. Isasabay daw yan sa pag-salvage doon sa barko. Ruth? Maraming salamat, Shaila Francisco. Ngayong hapon naman darating ang labi ng 3 Pinoy na namatay sa malaking sunog sa Kuwait noong June 12. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na iuwi agad ang mga labi. Uuwi rin ng bansa ang 6 naman na OFW na nakaligtas sa sunog. 2 Pinoy pa ang kritikal at nananatili sa ospital. Sa kabuuan, 49 ang nasawi sa sunog sa gusali na tinitirhan ng foreign workers sa Kuwait. Short circuit o problema sa kuryente ang tinuturong mitsa ng sunog. Bilang pakikisa para sa Eid al-Adha ngayong araw, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na maging matatag at matalino ang mga Pilipino sa panahon ng pagsubok. Sa kanyang mensahe, ibinida ng Pangulo ang kwento ng
sakripisyo ni Ibrahim. Aniya, sana'y matutunan ng mga Pilipino na suriin ang mga pagsubok na hinaharap at magsakripisyo gaya ng pagbitaw sa mga bagay na pinahahalagahan natin. Panawagan pa ng Pangulo, baunin ang mga aral mula sa ating mga nakaraan para maging mas matatag ang mga Pilipino sa pagharap sa kinabukasan. Sa halip na tumaas ang presyo ng kuryente ngayong buwan, mas bababa pa ito. Ayon sa anunsyo ng Meralco, halos 2 piso per kilowatt hour ang ibabawas sa June billing. Katumbas po yan ng halos 400 pisong matitipid ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco, pumayag kasi ang Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang increase sa singil sa generation charges sa loob ng 4 na buwan simula ngayong Hunyo. Dahil dyan, para ngayong buwan ang bahagi ng rate hike ay hindi naging sapat para pataasin ng kabuuan ang singil ng Meralco. Pero asahan naman ang rate hike sa Hulyo hanggang Setyembre. Una nang sinabi ng Meralco na tataas ang singil sa kuryente dahil sa manipis na supply sa Luzon grid. Kung may bawas singil sa kuryente, big time oil price hike naman ang sasalubong sa mga motorista bukas matapos ang long weekend. 85 centavos ang magiging dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 75 centavos naman sa kada litro ng diesel. Tataas naman ng 1 peso and 90 centavos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa mataas na demand ng krudo sa iba't ibang bansa at pagbaba ng inaangkat na krudo ng Saudi Arabia at China. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ng kaliwat ng pagtugis sa mga illegal na Pogo Hub, naglipanan na rin daw ang mga maliliit na scam hub na pinapatakbo ng mga Pilipino. Kasabay niya, nakatakdang sampahan na rin ng kasong kriminal si Mayor Alice Go, kaugnay ng nadiskubring Pogo sa Bamban, Tarlac. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sinimulan ng ilatag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang patong-patong na kasong kriminal na isasampa nila laban kay Bamban Mayor Alice Go. Kaugnay ito sa pagkakadawit ng alkalde sa operasyon ng illegal na Pogo sa Bamban. Ayon sa PAOK, nakatakdang magpulong bukas ang Interagency Council kasama sila ang Department of Justice, Philippine National Police, Office of the Solicitor General at iba pang ahensya para plantyahin ang mga isasampang kaso sa alkalde. Karamihan sa mga ito non-bailable o walang piyansa. Medyo marami ho. So ang usapan was we would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Bukod kay Mayor Go, kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang iba pang sangkot sa operasyon ng illegal na Pogo sa Bamban. Hindi muna idinitalya ng PAOK ang mga kaso para hindi raw makapaghanda ang kampo ng alkalde. Pero kinumpirma ng ahensya na may mga bago silang ebidensya na magpapatunay sa kaugnayan ng alkalde sa illegal na operasyon ng Pogo. Sentro ngayon ng investigasyon ng PAOK at Senado si Mayor Go dahil sa sinasabing kaugnayan niya sa Zunyuan Technology na ni-raid ng mga pulis nitong Marso. Dahil sa illegal umanong operasyon nito sa loob ng Bauful Land Development Compound na nasa likod lang ng munisipyo ng Bamban. Tinitingnan din ng PAOK kung konektado ang mga Pogo sa Tarlac sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dahil sa kaliwat ka ng kontrobersiya, isinailalim ng Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension si Go at iba pang opisyal ng Bamban para bigyang daan ang ginagawang investigasyon. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng alkalde tungkol sa mga reklamong ihahain ng PAOK. Pero wala pang tugon ang kanyang abogado. Bukod sa mga Pogo Hub, kinumpirma rin ng PAOK na may nagsulputan na rin ngayong maliliit na scam hub. Kalimitan daw nasa likod nito ang mga dating empleyado ng mga ni-raid na Pogo na pinapakawalan kalaunan dahil kulang ang ebidensya para kasuhan sila. Sa ngayon, sinimulan na ring tugisin ng PAOK ang mga scam hub. Tinatarget nila ang ilang bahay na ginagawang pugad ng mga scammer. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Nauwi sa trahedya ang field trip ng mga guro sa Bacolod City, Negros Occidental matapos tumagilid ang sinasakyan nilang bus. Patay ang isa sa mga guro habang sugatan ang 37 iba pang pasahero. Galing San Carlos City ang mga guro at pauwi na ng Bacolod nang mangyari ang aksidente noong Biyernes. Base sa investigasyon, ayon daw sa driver, nagkaproblema ang preno ng bus. Nawalan siya ng kontrol at tuluyan ng tumagilid ito. Nasa kustudiya na ng pulis ang driver ng bus. Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Tondo sa Maynila at Antipolo, Rizal. Pasado alas 10 kagabi nang matupok ang 20 bahay sa Barangay 58 sa Tondo. 60 pamilya ang nawala ng tirahan habang 3 fire volunteer ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Samantala, nasa 10 pamilya naman ang apektado sa sunog sa Santa Cruz sa Antipolo. Isa ang sugatan. Pasado alas 3 ng hapon nang sumiklab ang apoy mula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ayon sa mga residente, mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Midnight snack but make it a concert? Nag-viral ang video ng magkakaibigang nagutom lang sana at kakain ng tusok-tusok pero nauwi sa malupit na jamming. Ayupo nakaupo, subukin yun mo ngayon at baka Mahigit 2.2 million views na ang video at halos 5,000 share sa TikTok. Paano ba naman? Nakakabilib ang boses ng uploader at singer ng grupo na si Nico Quijano na sinabayan pa ng gitara at beatbox ng kanyang mga kaibigan. Ayon kay Nico, nakaugalian na raw nila ang magkantahan pero sa pagkakataong ito, wala naman talaga sa plano. Para sa kanila, ito ang nagpapatibay sa kanilang pagkakaibigan at paraan na rin para matanggal ang stress. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Kasambahay na tumatakas daw sa kanyang amo na hulog sa warehouse sa Quezon, patay. Sa pool sa video, 2 taong naglalakad ng nakapayong biglang tinamaan ng kidlat sa gitna ng kalsada. At sa Sports Volleyball Nations League na gaganapin dito sa bansa, kasado na para bukas. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.